Magandang buhay sa lahat. Ako si Binibining Jawali Quincy. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang pagsusuri tungkol sa tula ni Sirio H. Panganiban na pinamagatang The 3 O'Clock in the Morning. Una sa lahat, may ininakong layunin para sa ating talakayan ngayong araw. Una, natutukoy ang mga pangunahing tema, tayutay, istruktura, at mensahe ng tula na The 3 O'Clock in the Morning ni Sirio H. Panganiban. At ang pangalawa, napapadama ang mga damdamin, opinyon at personal na reaksyon sa mga larawang inilalarawan sa tula, lalo na sa paglalarawan ng kasiyahan, kasinungalingan sa pag-ibig at pangungulila. At ang panghuli, nakabubuo ng sariling berso ng tula na gumagamit ng mga tayutay at simbolismong ginagamit sa The 3 O'Clock in the Morning. Yun ang ating nais makamit ngayong araw. Okay class, sa mikling pahapyaw po, sino ba si Sirio H. Panganiban? Si Sirio H. Panganiban ay isang manananggol at naging malaking bahagi sa kasaysayan ng panitikang Pilipino. Isa siyang makata, kwentista, mandudula, mambabalira at guro ng panitikan at wika. Sa kanyang pagiging kwentista ay naiambag niya sa panitikan ang kanyang kwentong bunga ng kasalanan na nalathala sa Taliba noong 1920. Isa sa mga naisulat niya ay ang susuriin natin ngayong araw, ang 3 O'Clock in the Morning. Ang tula ni Sirio Panganiban po ay tungkol sa isang salon noong ika-3 oras ng madaling araw kung saan nagaganap ang mga sayawan at pag-ibig. Ito'y naglalarawan ng panahon at damdamin ng mga tao sa salon habang naglilipas ang gabi. Ngayon, upang mas malinaw sa inyo, ay ating babasahin ang tula ni Sirio H. Panganiban. Okay. 3 O'Clock in the Morning. Ito'y isang salon, malakit maluwag, magarat makintab. Ang bumbilyang may ginto, may pilak, sa bubungang asul ay nagkikislap-kislap. Dito'y may orkestra, saragay ng tambol at lingal ng jazz. Ang mga talulot sa gitna ng salon, nagising na lahat. Saka, samantalang ang bawat pareha ay lilipad-lipad. Sa kintab ng sahig, ang kanilang puso ay maanag-ag. Mga puso yaong kung di naglalaro'y nagsisinungaling. Gaya ng pabangong sumasama sa hangin. Ang pag-ibig nila'y di dapat hintayin. Sa gitna ng salon, ang boses ng tanso at tumataginting. Sinusundan-sundan ang 4 pang salit kung maglambing. Saka samantalang ang mga bumilyang nag-antok man din ay isang halik na di nagtago ng kwerdas ng violin. Ika-3 noon ng madaling araw, sa salong marikit ng pinagsayawan ng puso't pag-ibig. Ang dating orkestra'y di na naririnig, ngunit ang samantalang ang huling bombilya kusang pumipikit. Sa ulilang salon, ang isang dalagay luhang nagbalik, at saka sa dilim ng gabing mapanglaw, matapos humibik, baliw na nga yatang hinahanap-hanap ang buring na waglit. Sa impormasyon po ng tula, ang paksa ay The 3 O'Clock in the Morning. Ang may akda, si Sirio H. Panganiban, at ang petsa ng pagkasulat ay tinatayang naisulat noong dekada 1930. Uri ng tula, ito ay maaring tulang liriko, particular na elehiya. Dahil ang 3 O'Clock in the Morning ni Sirio H. Panganiban ay isang halimbawa ng tulang liriko, particular na sa anyong elehiya. Sa kabuuan, ito ay isang makabagong tulang liriko na may mga elementong elehiya na tumatalakay sa lungkot sa likod ng kasiyahan. At ang tema ng tula ay nagpapakita ng mga ilusyon ng pag-ibig, kaligayahan at kalungkutan na kaakibat ng pansamantalang sayawan ng mga puso sa isang salon. Okay class, sa tema at paksa ng tula ay una mayroon tayong kasiyahan. Dito, inilalarawan kung gaano kaliwanag ang lugar at kung paano sumasalamin ang kaligayahan sa kanilang mga puso. Halimbawa na lang sa tula. Dito'y may orkestra, saragay ng tambol at lingal ng jazz. Ang mga talulot sa gitna ng salon, nagising na lahat. Dito, class, ay ipinapakita sa pahayag
kung gaano kasaya ang paligid, maliwanag, masigla at puno ng buhay. Ang musika ay paggalaw ng simbolo ng mga kasiyahan, damang-dama ang mga tao. Sa pangalawa naman, pangulila at kalungkutan. Bagamat ang salon ay puno ng saya at kasayahan sa simula, ang tula ay nagtapos ng isang malungkot na senaryo. Isang dalagang nagbalik, luhang naglakad sa dilim na may mga pangulila sa isang bagay na nawala. Halimbawa na lang, ngunit ang samantalang ang huling bombilya'y kusang pumipikit sa ulilang salon. Ang isang dalagay luhang nagbalik. Dito, class, ipinapakita ng taludtod ang mga biglaang paglipat mula sa saya tungo sa lungkot. Ang pagpatay ng mga huling bombilya ay maaring sumisimbolo sa pagtapos ng mga kasiyahan at pagbalik ng mga dalagang may luha na nagsasaad ng malalim na pangungulila at kalungkutan sa gitna ng katahimikan. Pagbabago ng pagtingin sa pag-ibig. Sa una, ang salon, class, ay isang lugar ng kasiyahan at kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng oras, ito'y nagiging lugar ng pangulila at kalungkutan. Halimbawa na lang sa tulang ating nahanap, ang dating orkestra'y di na naririnig. Dito, ipinapakita ng linya ang pagbabago ng mga damdamin tungkol sa pag-ibig mula sa masaya at buhay ng karanasan tungo sa katahimikan at lungkot. Ang pagkawala ng orkestra ay sumasigisag sa paglamig o pagwawakas ng dating masiglang pag-ibig. Sa istruktura at estilo ng pagsulat ni Sirio H. Panganiban sa The 3 O'Clock in the Morning ay may haba ng mga taludtod at saknong. Ang tula ay may mga saknong na may mga iba't ibang haba ng taludtod at mga taludtod ay hindi pare-pareho na mga bilang na nagbibigay ng isang malayang daloy ng salita at pagninilay. Pangalawa naman, class, walang tiyak na sukat at tugma. Ang tula ay may mga malayang sukat at walang tiyak na tugma. Dahil ang struktura ng tula ay nagpapakita ng kalayaan sa pagpapahayag. Ang iba't ibang haba ng taludtod at saknong ay nagpapahiwatig ng mga natural na daloy ng damdamin at kaisipan, habang ang kawalan ng tiyak ng sukat at tugma ay nagpapalakas sa emosyon na epekto na mas nakatuon sa mensahe kaysa sa forma. Pangatlo naman na ating nahanap sa estruktura ng tula, ang paggamit ng imahe sa tula na nagbibigay buhay sa damdamin ng mga tauhan sa pamamagitan ng mga larawang tulad ng bombilyang may ginto, may pilak at kintab ng sahig. Ito'y nagpapakita ng kasaganahan at kasiyahan sa simula. Ngunit nagiging kontrast ito sa bandang huli kung kailan nagsimula ng mga kalungkutan. At ang estilo naman ng tula ay ito'y may mga malalim at makukulay na wika. Ginamit ni Panganiban ang masining at malalim na wika na may mga metapora at simbolismo. Malalim at makulay na wika, gumamit si Panganiban ng masining na salita, metapora at simbolismo upang magpahiwatig ng damdamin, idea, kaya't mas tumitino sa isipan ng mga mambabasa ang kanyang mga nagawang mensahe. Pangalawa naman, class, pagpapakita ng mga kontrasto. Ito ay nakikita ang kontrast sa pagitan ng mga saya at kalungkutan. Pagpapakita ng mga kontrasto, inilarawan sa tula ang matinding pagkakaiba ng saya at lungkot, liwanag at dilim, upang lalong may pakita ang epekto ng pagbabago sa damdamin at kapaligiran ng isang tula. Pangatlo, tono ng tula. Ang tono ng tula ay unti-unting nagbabago mula sa kasiyahan at saya patungo sa malungkot na pagninilay at pangungulila. Ang tono ng tula ay mula sa masaya, unti-unting naging malungkot na nagpapakita ng pagbabago ng damdamin ng mga tauhan. Ngayon naman, class, pagsusuri sa mga tayutay sa tula. Sa tula, meron tayong pagtutulad o simile. Halimbawa na lang sa ating nakalap sa tula, gaya ng pabangong sumama sa hangin, ang pag-ibig nila'y di dapat hintahin. Dito, class,
ang pagtutulad ay ginagamit upang ihambing ang pag-ibig sa pabango ng sumasama sa hangin. Mabilis na lumilipas, kaya't ipinapahiwatig na ang pag-ibig ay dapat samantalahin bago ito mawala. Pangalawa naman, pagsasatao o personifikasyon. Halimbawa na lang, ang boses ng tanso at tumataginting sinusundan-sundan ang apat na paang salit kung maglambina. Pangatlo naman, pagmamalabis o hyperbole. Halimbawa sa tula, ang mga bumbilya ay nag-aantok man din. Dahil ito'y pagmamalabis sa isang bagay o tinatawag nating sobra-sobra dahil ang bombilya class ay isang bagay at hindi maaring antukin. Pang-apat naman, talinhaga o metapora o metaphor. Halimbawa na lang sa tula, sa salong marikit na pinagsasayawan ng puso't pag-ibig. Kaya't yon ang ating mga pagsusuri sa tayutay ng tula. Kaya ngayon naman class ay ating susuriin kung ano ang naging mensahe at aral ng tula. Okay, ang tula ni Sirio H. Panganiban, The 3 o'clock in the Morning, ay naglalarawan po ng kalikasan ng buhay kung paano ang kasiyahan at pagmamahal ay maaring magsimula ng maganda at masaya, ngunit kalaunan ay nagiging pansamantala at nawawala. Sa mensahe na ating nakalap sa tula ni Sirio H. Panganiban, ito ay isang salon, malakit, maluwag, magarat, makintab. Ang bumbilyang may ginto, may pilak sa bubungang asul ay nakislap-kislap. Dito class, ang paglalarawan ng salon na magara at makintab, pati na ang mga bumbilya na kumikislap ay simbolo ng kasiyahan at kasiglahan ng buhay. Sa mensahe, ang kasiyahan ay makikita sa mga magagandang bagay sa ating paligid. Ngunit tulad ng mga ilaw, ito ay pansamantala lamang at nauurong din kalaunan. Sa aral ng tula ay makukuha ang tula ay nagtuturo ng mga kasiyahan at pagmamahal ay maaring maglaho at hindi laging magtatagal, ngunit mahalaga pa rin ang patuloy na paghanap sa kaligayahan at pag-ibig, ang pagtanggap sa mga pagsubok at kalungkutan sa ating buhay. Okay class, isa sa mga nahanap din nating aral sa tula ni Sirio H. Panganiban ay mga pusong yaong kung di naglalaroy nagsisunungaling, gaya ng pabangong sumasama sa hangin, ang pag-ibig nila ay di dapat hintayin. Dito, ipinapakita ng mga linyang ito na ang pagmamahal ay hindi palaging totoo at matatag. Nagbabago ito at minsan ay nagiging mapanlinlang. Dito ang aral ay tungkol sa pagtanggap na ang mga damdamin ng tao ay pabago-bago at minsan ay hindi kailangang pilitin. Sa konklusyon ng tula ni Sirio H. Panganiban, ang tula ng 3 o'clock in the morning ni Sirio H. Panganiban ay isang matalim na pagmumuni-muni tungkol sa mga ilusyon ng kasiyahan at pag-ibig. Sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng isang magarang salon at sayawan, ipinapakita ng tula ang mga pansamantalang kaligayahan ng buhay, ngunit sa dulo ng mga naging malinaw, ang tunay na pag-ibig at kasiyahan ay hindi nasusukat sa mga magagarbong sandali, kundi sa mas malalim na damdamin at mga bagay na nawawala. Ang tula ay isang paalala na ang lahat ng kasiyahan ay may katapusan at may mga bagay na nawawala sa ating buhay na minsan ay mahirap tanggapin.